Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos. At ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa na kinakaharap ng marami sa atin, lalo na sa edad 50 pataas. Ang madalas na pag-ihi sa gabi, nocturia, at ang pagkakaroon ng bula sa ihi. Ito ay mga senyales na madalas nating ipinagwawalang bahala, iniisip na dahil lang sa sobrang pag-inom ng tubig bago matulog. Ngunit, para sa mga kababayan nating may diabetes o mataas na sugar sa dugo, ang mga sintomas na ito ay maaaring hudyat ng mas malalim na problema, ang tahimik na paghiyaw ng ating mga bato. Ang nakakabahala dito, ayon sa aking 10 taong karanasan bilang espesyalista sa diabetes para sa mga Pilipino na higit 10 taong gulang, ay ang katotohanang ang pagtaas ng creatinine ay karaniwang walang kasamang sakit, lagnat o anumang paunang babala. Pagdating ng panahon na napansin na natin ito, ang ating katawan ay kadalasang humihina na, madaling mamaga at nawawalan ng gana sa pagkain. Mayroon pang ang iilan na unti-unting nababawasan ang pag-ihi, ngunit mayroon akong magandang balita para sa inyo. Maaari nating simulan ng pagtugon sa problemang ito gamit ang isang napakapamilyar na sangkap sa ating kusina, ang luya. Gusto kong linawin na ang luya ay hindi isang milagrosong gamot. Ngunit kung gagamitin sa tamang paraan, tamang dosis, at tamang oras, ang luya ay makakatulong sa ating katawan sa malumanay na paraan. Nakakatulong ito na magpainit ng tiyan, bawasan ang pakiramdam ng lamig, magbigay ng ginhawa, at indirektang makatulong sa mas malalim na pagtulog at mabawasan ang pagod. Kaya, wag muna kayong umalis sa video na ito dahil ang ika-6 na paraan ay ang pinakamadalas na maling paggamit ng luya na ginagawa ng marami. Kapag ginawa ng tama, may mga nakakaranas ng mas mahimbing na pagtulog at kapansin-pansing pagbaba ng pag-ihi sa gabi. Marahil ay nagtataka na kayo ngayon. Paano ba ang tamang paggamit nito, Doc? Ako si Dr. Javier Santos, isang doktor na may espesyalisasyon sa diabetes para sa mga kababayan nating 50 pataas. Sa aking 13 taon sa clinical practice, marami na akong nakasalamuha na pasyente na labis na nag-aalala sa kanilang sugar at sa posibleng komplikasyon sa bato. May mga nagtanong pa nga sa akin, Doc, kapag tumaas na ba ang creatinine, wala na bang pag-asa? Sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin na kapag mataas ang creatinine ay katapusan na ng mundo. Ngunit hindi rin tayo pwedeng basta-basta na lang uminom ng luya base sa mga naririnig natin. Ang pag-inom ng sobrang dami o buong araw ay maaaring magdulot ng istorbo sa pagtulog, pagkapaso ng tiyan at lalong magpapagod sa atin. Sa video na ito, ipinapangako ko ang 3 bagay para sa inyong kapanatagan. Ipaliwanag kung bakit ang pag-ihi sa gabi at ang pagbula ng ihi ay madalas na may kaugnayan sa mahinang bato para sa mga may diabetes. Ibabahagi ko ang 6 na paraan ng paggamit ng luya na may malinaw na dami, gramo, mililitro at tamang oras. Sa huling bahagi ng video, mayroon tayong safety map at mga grupo na dapat iwasan, 2 senyales kung kailan dapat itigil ang paggamit at 1 punto kung kailan kailangan ng magpatingin sa doktor. Siguraduhing manatili kayo hanggang dulo. Ngayon, marahil ay nagtataka kayo, bakit sa mga may diabetes, mayroong maayos at mayroon namang patuloy na umiihi sa gabi? Ipaliwanag ko ito sa maikli at madaling intindihin na paraan. Ang creatinine ay dumi mula sa mga kalamnan. Ang malusog na bato ay naglilinis nito ng maayos. Kapag humihina ang bato, maaaring tumaas ang creatinine. Ang bula sa ihi naman ay minsan senyales ng pagtagas ng protina. Hindi laging ganito, ngunit mahalaga itong ipasuri. Ang pag-ihi sa gabi ay maaaring dahil sa mataas na sugar sa dugo na nagpapahila ng tubig o maaari ring dahil sa bladder o prostate gland. Ngunit para sa maraming kababayan natin, ito ay senyales na ang ating filtration system at water salt regulation ay nagkakaproblema. Tandaan ninyo ang isang linyang ito. Mahinang bato, mahinang filtration, nagulong water salt balance, pag-ihi sa gabi, pagkapagod, pamamaga. Bago tayo dumako sa 6 na paraan, gusto kong gawin ninyo ang isang napakasimpleng bagay. Kunin ang inyong telepono at itala ang 3 bagay. Bilang ng pag-ihi sa gabi, 0, 1, 2 o 3+. Ang bula ba ay kaunti o marami? At matagal ba itong mawala? Ang timbang sa umaga. Kung mabilis itong tumaas ng 1,002 kilo, maaaring ito ay water retention.
Parang mahirap pakinggan. Pero sa totoo lang, ay mas madali kaysa sa iniisip ninyo. Kukwentuhan ko kayo tungkol kay Aling Nena na 52 taong gulang, may diabetes sa loob ng 8 taon. Nagpunta siya sa aking klinika dahil gabi-gabi siyang gumigising ng 3 beses. Pakiramdam niya ay pagod siya na parang kulang sa tulog sa loob ng 1 buwan at ang kanyang ihi ay may bula na nagdulot ng labis na pag-aalala. Umupo siya at sinabi sa akin, "Dok, pinainom ako ng anak ko ng luya powder at sobrang dami kong ininom. Akala ko, mas marami, mas maganda at dito maraming kababayan natin ang magugulat." Dahil sa sobrang dami niyang ininom, kumati ang kanyang tiyan, nagkaroon siya ng pakiramdam ng pagkairita, hirap matulog sa gabi at mabilis na pagtibok ng puso. Kaya pala, lalo pang dumami ang kanyang pag-ihi sa gabi sa halip na bumaba. Ngunit nang inayos ko ang kanyang pag-inom, ginawa itong mas malabnaw, ininom sa tamang oras at sa mga araw na hindi siya umiinom. Lumipat siya sa mas magaan na paraan pagkaraan ng ilang linggo, unti-unting nabawasan ang kanyang pag-ihi sa gabi. Naging 1 hanggang 2 beses na lang. Naging mas malalim ang kanyang tulog at nabawasan ang kanyang pagkapagod sa umaga. Gusto kong linawin para sa inyong kapanatagan. Hindi ito dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng luya, kundi dahil sa tamang dosis, tamang oras at tamang paraan ng paggamit ni Aling Nena at naiwasan niya ang 2 pinakakaraniwang pagkakamali, ang pag-inom ng sobrang dami at ang pag-inom ng sobrang gabi. Ngayon ay ibabahagi ko ang 6 na paraan ng paggamit ng luya. Pumili lang kayo ng 1 hanggang 2 paraan na pinakamadali para sa inyo. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang mga magaan ngunit epektibong paraan at huwag kalimutang manatili hanggang dulo ng video para walang makaligtaan. Bago tayo dumako sa 6 na paraan, gusto kong siguraduhin na handa kayo ng tama mula sa simula para sa ligtas na paggamit ng luya nang hindi nagdudulot ng init sa katawan. Ang karaniwang problema ay ang paggamit ng mga luyang matagal nang nakatago, na umusbong, lumambot at ginagamit pa rin sa pagluluto. Ang resulta ay matapang na amoy, madaling makairita sa tiyan, at matapos inumin ay mainit sa pakiramdam at nagdudulot ng panunuyot ng lalamunan. Ang solusyon ay napakasimple. Pumili ng sariwang luya na matanda na, may makinis na balat, mabango at walang amag. Hugasan ng maayos, durugin o hiwain ng manipis 2003 mm upang madaling lumabas ang sustansya nito. Ang ligtas na dosis para sa karamihan ng kababayan natin ay sariwang luya, 2,004 gramo bawat pag-inom, halos 2 hanggang 3 manipis na hiwa, 202,050 ml ng tubig, 1 hanggang 2 beses sa isang araw, depende sa paraan na ipapaliwanag ko mamaya sa bawat seksyon. Kung mayroon kayong panunuyot ng lalamunan o sakit ng tiyan, huwag itong inumin ng walang laman ng tiyan. Inumin pagkatapos kumain, 35-60 minuto. Huwag kayong mag-alala, mamaya ay ipapaliwanag ko ng mas detalyado. Paraan 1, mainit na inumin sa umaga. Ang unang paraan ay simple, ngunit kung gagawin ng tama, marami sa ating mga kababayan ang nakakaramdam ng pagbaba ng pagkapagod sa umaga. Ito ang dahilan. Dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi, nabubulabog ang ating pagtulog, nagiging sanhi ng stress sa katawan. Kaya paggising sa umaga, pakiramdam ay pagod, mabigat ang ulo at nanlalambot ang katawan. At kapag pagod, mas madali ring tumaas ang sugar sa dugo. Kaya ang layunin ng paraang ito ay hindi para sa mabilis na detox, kundi upang tulungan ang katawan na uminit ng dahan-dahan at maging mas komportable para makapagsimula kayo ng araw ng mas maayos. Ang solusyon ay napakalinaw. Sundin ninyo ang aking sinasabi ng walang dagdag o bawas. Kumuha kayo ng 2 manipis na hiwa ng luya, halos 2,003 gramo. Ibabad sa 250 ml ng mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay inumin 30 minuto pagkatapos ng almusal. Maaari ninyo itong gawin 4,005 araw sa isang linggo. Hindi na kailangan araw-araw. Ang praktikal na benepisyo na madalas ninyong maramdaman ay ang pag-init ng tiyan, pakiramdam ng ginhawa at pagbaba ng lamig sa kamay at paa. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing pagkatapos uminom, gumaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit gusto kong bigyang diin ang 2 bagay. Una, huwag itong inumin ng sobrang dami. Pangalawa, huwag itinom ng walang laman ng tiyan.
dahil madali itong magdulot ng panunuyot ng lalamunan, pananakit ng tiyan, at pagkawala ng tulog. At kapag kulang sa tulog, lalong tataas ang pag-ihi sa gabi. Ang paraang ito ay lalo na angkop para sa mga kababayan nating madalas giniginaw ang tiyan, may kabag, at mahina kumain. Kung kabilang kayo sa grupong ito, subukan ninyo sa loob ng 1 linggo at makikita ninyo ang pagkakaiba. Ngayon, tanungin ko kayo para masubaybayan natin ang inyong progreso. Ilang beses kayong umiihi sa gabi? Pakipuna sa comment section, 1, 2 o 3 plus. Sa ganitong paraan, makikita ninyo na ang pag-inom ng malabnaw lang ay hindi sapat. Ipinapangako ko na mas detalyado kong ipapaliwanag mamaya. Paraan 2. Luya at kalamansi. Para sa tanghali. Ang ikalawang paraan ay akala mo madaling gawin ng lahat, ngunit may 2 grupo na nagkakamali at agad na nakakaranas ng panunuyot ng lalamunan at pananakit ng tiyan. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paglalagay ng sobrang dami ng luya at pag-inom nito ng walang laman ng tiyan. Marami pa nga sa ating mga kababayan ang gumagawa ng malaking pitsel at umiinom nito buong araw, iniisip na ito ay detox. Ano ang resulta? Pananakit ng tiyan, heartburn, mainit na pakiramdam sa tiyan at hirap matulog sa gabi. At kapag hirap matulog, lalong tumataas ang pag-ihi sa gabi. Ang tamang paraan ay dapat napakagaan. Luya, 2 gramo lamang, ibabad sa 250 ml ng tubig. Hintaying lumamig ang tubig, humigit kumulang 45 and 5 degrees Celsius bago ilagay ang 2,003 ml lang ng katas ng kalamansi, halos kalahating kutsarita. Ang pinakamainam na oras para inumin ay 30,060 minuto pagkatapos ng tanghalian. Maliit na tip, kung ang inyong sugar sa dugo ay pabago-bago, ang tamang dami ng kalamansi ay nakakatulong na mas madali itong inumin at nakakapagpababa ng pagkalula. Ngunit huwag itong ituring na detox water na iniinom buong araw. At malinaw na babala, kung mayroon kayong ulcer o malalang acid reflux, iwasan ito. Kung mayroon kayong kidney stones, calcium oxalate o may kasaysayan ng problema sa kalamansi, hindi ito angkop para sa lahat. Dapat kayong magtanong sa doktor na inyong sinusunod ayon sa inyong medical history. Marahil ay may magtatanong, paano kung hindi ako makainom ng kalamansi? Ang paraan, 3 ang sagot. Paraan, 3. Pinatuyong balat ng luya at pinatuyong balat ng buto ng itim na monggo. Ang paraan 3 ay isang uri ng paglilinis mula sa pinagmulan. Maraming kababayan natin ang nakakaranas ng gumaan ng pakiramdam pagkatapos itong gawin. Ilarawan ko para mas madali ninyong maintindihan. Kung ang malabnaw na luya tea ay parang nagpapainit ng daanan ng tubig at nagpapagaan ng pakiramdam, ang roasted black beans naman ay parang sumisipsip ng moisture at nagpapagaan ng kabigatan. Lalo na para sa mga kababayan nating madalas nakakaramdam ng kabigatan sa katawan, medyo namamaga ang paa at matigas ang talampakan paggising sa umaga. Ngunit tandaan ninyo, ang black beans ay dapat ding nasa tamang dosis. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas maganda. Ang standardized na paraan ay ganito. Roasted black beans, 15,020 gramo. Luya, 2,003 gramo lamang. Tubig, 600,800 ml. Pakuluan at pagkatapos ay hinaan ng apoy at hayaang kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay inumin sa loob ng araw, ngunit tandaan, bago mag 5 p.m. Maaari ninyo itong gawin 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Hindi na kailangan araw-araw. Ang mekanismo sa 1 linya para sa inyo. Binabawasan ng moisture, sinusuportahan ng pag-ihi sa araw, at nililimitahan ng pag-ipon ng ihi sa gabi. Ibabahagi ko ang isang maliit na detalye tungkol kay Aling Nena. Noon, iniinom niya ito pagkatapos ng 7 p.m., iniisip na mas mabilis nitong lilinisin ang bato. Ngunit ang nangyari, lalo siyang gumising ng madalas sa gabi, nawalan ng tulog at lalong napagod. Nang itama ko ang kanyang paggamit iniinom bago mag 5 p.m. bumaba ng kapansin-pansin ang kanyang pag-ihi sa gabi at gumaan ang kanyang pakiramdam. Mahalagang tip para sa mga kababayan nating may diabetes, huwag lagyan ng asukal o honey, inumin ng walang lasa. Kailangan nating suportahan ang katawan, hindi ang sobrang sarap ng panlasa. Subukan ninyo sa loob ng 1 linggo at bumalik kayo para ibalita sa akin. Ilang beses nabawasan ang inyong pag-ihi sa gabi? 1,
2 o 3 plus. Sa totoo lang, maraming tao ang nagkakamali dito nang hindi nila nalalaman. At ang paraan pa to 4 ang susi upang maiwasan ang pagkakamali. Paraan 4. Mainit na kompres ng luya sa likod. Hindi nyo kailangang uminom. Kailangan nyo lang itong gawin ng tama sa loob ng 10 minuto at marami sa ating mga kababayan ang mas mahimbing na nakakatulog. Ang problema na madalas kong nakikita ay ang pagkatakot ng maraming kababayan na makakasama sa bato ang anumang iniinom kaya tinatalikuran nila ang lahat. Ngunit nagreresulta naman ito sa kawalan ng tulog, giniginaw ang likod at matigas ang katawan. Ang bunga nito, alam ninyo na, kulang sa tulog, stress ang katawan, hirap makontrol ang sugar sa dugo at mas madaling gumising sa gabi at umihi. Ang solusyon ay napakadaling gawin. Kumuha kayo ng luya, durugin. 10,015 gramo, halos isang maliit na piraso. Ilagay sa manipis na tela, isawsaw sa mainit na tubig at pigain ng bahagya. Idikit sa ibabang bahagi ng likod, sa magkabilang gilid ng gulugod, sa taas ng bewang, sa loob ng 8,010 minuto. Ang pinakamainam na oras ay 7:30 p.m. hanggang 9 p.m. Maliit na tip, kung sensitibo kayo, maglagay ng isa pang layer ng tuyong tela. Kailangan lang ninyong maramdaman ang init na nakaka-relax, hindi ang init na nakakapaso. Babala sa kaligtasan. Kung may lagnat kayo o pamamaga sa likod, huwag itong gawin. Kung ang inyong blood pressure ay mataas at nahihilo, unahin ang pagkuha ng blood pressure bago subukang gawin ito. Ngayon, inaanyayahan ko kayong umupo at makinig sa susunod na mahalagang bahagi dahil ang paraan, puntuham ay direktang may kaugnayan sa pagkakaroon ng bula sa ihi. Paraan talan, luya at cinnamon para sa gabi. Ang paraan 5 ay ang warm duo. Ngunit babalaan ko kayo, kababayan, kapag nasobrahan, mawawalan kayo ng tulog. Ikumpara ko para mas madali ninyong maintindihan. May mga tao na pagkatapos kumain sa gabi ay giniginaw ang tiyan, may kabag, hirap huminga, at paghiga ay nagiging balisa at hirap matulog. At kapag hirap matulog, mas madali tayong magising sa gabi. Kapag nagising, umiihi na naman. Kaya nagiging isang siklo ito. Hirap matulog, gising, umihi at lalong hirap matulog. Kaya, ang layunin ng paraang ito ay hindi para uminom upang mag-detox, kundi upang tulungan ang tiyan na maging sapat ang init, sapat ang ginhawa, upang mas makatulog kayo ng malalim at mabawasan ang paggising sa gabi. Ang paraan ng paggamit ay napakalinaw. Siguraduhing sundin ang tamang dosis. Luya, 2 gramo lang. Cinnamon, 0.51 gramo. Ibig sabihin, napakaliit na piraso, hindi isang buong stick ng cinnamon. Tubig, 200 ml. Inumin 60,090 minuto pagkatapos ng hapunan. Ngunit tandaan, dapat bago mag-7 p.m. kapag ininom ng mas huli, madali itong magdulot ng init sa katawan, pagkairita at hindi mapakali ang pagtulog. Ang praktikal na benepisyo na nararamdaman ng maraming kababayan ay ang pag-init ng tiyan, gumaan ang pakiramdam, nabawasan ang pagbalisa, mas madaling makatulog, kaya nababawasan ang paggising sa gabi. Ngunit gusto kong bigyang diin ang 2 kaso. Una, kung mayroon kayong mabilis na pagtibok ng puso o madaling mainit ang ulo at hirap matulog, tanggalin ang cinnamon at gumamit lang ng malabnaw na luya. Huwag pilitin. Pangalawa, kung gumagamit kayo ng malakas na gamot sa diabetes, lalo na sa gabi, kailangan pa ring subaybayan ang inyong blood sugar. Huwag umasa na bababa agad ang sugar at maging pabaya. Subukan ninyo sa loob ng 3 gabi at suriin ninyo mismo kung mas malalim ba ang inyong tulog, mas kaunti ba ang paggising sa gabi, at mas nabawasan ba ang inyong pagkapagod sa umaga. Marahil ay nakita ninyo na may isa pang paraan na pinakamadalas na mali ang pagkakagawa. Panatilihin itong panoorin dahil ang paraan dalian 6 ay naglalaman ng halos lahat ng safety tips. Kapag nagkamali kayo sa isa sa 3 ito, ang luya na nakakatulong sana ay magiging salungat agad. Paraan 6. 3 mahalagang hindi sa paggamit ng luya. Huwag uminom ng luya ng sobrang gabi, lalo na pagkatapos ng 7:30 p.m. Ang resulta ay init sa katawan, mabilis na pagtibok ng puso, hirap matulog, at kapag hirap matulog, mas madalas umihi. Ang simpleng solusyon, kung gusto ninyong uminom, inumin bago mag 5 p.m. tulad ng paraan 1 hanggang 3. Kung gabi naman, lumipat sa mainit na compress tulad ng paraan 4.
Huwag uminom ng sobrang dami o sobrang puro. Maraming kababayan ang iniisip na mas puro, mas malakas, ngunit ang sobrang puro ay nakakairita sa tiyan, nakakapagpauhaw, nakakapagpairita, at nakakapagdulot ng kulang sa tulog. Ang solusyon, panatilihin ang 2,004 gramo bawat pag-inom, 200,250 milliliters ng tubig, hindi hihigit sa 2 beses sa isang araw. Huwag gawing detox at kapalit ng tubig. Huwag gumawa ng malaking pitsel at inumin buong araw. Ang resulta ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance at pagkapagod. Para sa mga may sakit na, mas madali itong maging mapanganib. Ang solusyon, ang luya ay isang support drink lamang. Kailangan pa rin ng 1.52 litro ng tubig araw-araw, depende sa payo ng inyong doktor ayon sa kalagayan ng inyong bato. Kaya, alam na natin ang 6 na paraan. Ngunit marahil ay nagtataka kayo, sino ang dapat umiwas at kailan kailangan ng magpatingin sa doktor? Ipaliwanag ko ng mas detalyado ngayon. Sino ang dapat umiwas at kailan kailangan magpatingin sa doktor? Ang mahalagang tanong na ito, mga kababayan. Ang luya ay mabuti, ngunit sino ang hindi dapat gumamit nito o dapat maging maingat? Dahil marami akong nakasalamuhan na kababayan na narinig na maganda ang luya para sa bato, kaya agad itong ginawa, ininom ng malakas, at pagkatapos ay sumakit ang tiyan, nawalan ng tulog, mabilis ang pagtibok ng puso, at pagbalik ay sinisisi ang doktor. Dok, nakakasama po ang luya. Sa totoo lang, hindi luya ang nakakasama, kundi ang hindi tamang paggamit nito para sa maling tao o sitwasyon. Para sa kaligtasan, tandaan ninyo ang 3 grupong ito, mga kababayan na may ulcer o malalang acid reflux. Ang luya, lalo na kapag ininom ng puro, ay madaling magpainit ng tiyan, magdulot ng heartburn at pananakit. Kung gusto ninyong gamitin, dapat napakagaan o unahin ang mainit na compress kaysa sa pag-inom. Mga kababayan na gumagamit ng blood thinners o antiplatelet drugs. Sa grupong ito, huwag na huwag mag-iisa sa pag-inom ng luya ng malakas dahil may panganib ng interaksyon at pagtaas ng panganib ng pagdurugo, depende sa kondisyon ng bawat isa. Kung gumagamit kayo ng gamot sa puso, dapat kayong magtanong sa doktor na inyong sinusunod. Mga kababayan na may malalang sakit sa bato, labis na pamamaga at kaunting ihi. Ang grupong ito ay karaniwang may sariling treatment plan para sa inumin, asin at gamot. Huwag mag-iisa sa pagdagdag ng mga herbal na remedyo batay sa mga sabi-sabi. Dahil maliit na pagkakamali lang ay maaaring magdulot agad ng pagkapagod sa katawan. At mayroong 2 senyales na kapag naranasan ninyo, dapat agad kayong huminto at huwag pilitin. Pagkatapos uminom o mag-compress, mainit, hindi komportable, mabilis ang pagtibok ng puso, pagkairita at pagtaas ng kawalan ng tulog, pananakit ng tiyan, heartburn, at malinaw na pagtatae. Panghuli, mayroong isang punto kung kailan kailangan ninyong magpatingin sa doktor. Nang maaga, huwag mag-atubili. Kapag ang ihi ay may makapal na bula na matagal mawala sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, kasama ang pamamaga ng paa o pagtaas ng blood pressure. Sa oras na iyon, kailangan ninyong magpa-laboratory test para malaman kung may protina sa ihi, creatinine, EGFR at albumin-creatinine ratio upang masuri ang antas ng pagtagas. Gusto kong bigyang diin para hindi tayo magkamali ng intindi. Ang mga tips sa video na ito ay hindi kapalit ng medical treatment. Para sa mga kababayan nating may sakit na, kailangan pa rin ninyong sundin ang payo ng inyong doktor. Huwag muna kayong umalis sa video na ito. Tatapusin ko ito sa isang checklist ng umaga, tanghali, gabi para madali ninyong masundan. Konklusyon at pangkalahatang checklist. Sa huli, gusto kong bigyang diin ng isang napaka-praktikal na bagay. Sa edad 50 pataas, hindi natin kailangan gumawa ng anumang matinding pagbabago. Kailangan lang nating maging regular, sa tamang dosis, sa tamang oras. Ang magaan na pamamaraan na tama ang pagkakagawa ay kadalasang mas nagtatagal ang bisa. Ngayon, narito ang checklist ng umaga, tanghali, gabi na maaari ninyong isave. Umaga. Pagkatapos kumain, humigit kumulang 30 minuto. Malabnaw na luya tea. 2,003 gramo ng luya sa 250 ml ng tubig. Tanghali. Pagkatapos kumain, 30,060 minuto. Luya, patos 2,003 ml ng kalamansi sa 250 ml ng tubig.
ngunit ito ay para lamang sa mga kababayan na hiyang sa tiyan. Hapon, bago mag 5 p.m. Roasted black beans, 15,020 gramo plus luya, 2,003 gramo sa 600,800 ml ng tubig. 2 hanggang 3 beses lang sa isang linggo. Gabi, mula 7:30 p.m. hanggang 9 p.m. Mainit na compress ng luya, 10,015 gramo sa loob ng 8,010 minuto. At tandaan ninyo ang 3 hu. Huwag mula sa paraan 6, huwag uminom ng gabi. Huwag uminom ng sobrang dami o puro. Huwag gawing detox kapalit ng tubig. Ang makatotohanang benepisyo na maaari ninyong asahan ay mas malalim na tulog, nabawasan ang lamig sa tiyan, at nabawasan ang paggising sa gabi. At ang pinakamahalaga, sinisimulan ninyong subaybayan ang inyong katawan ng proaktibo, hindi naghihintay hanggang sa kayo ay mapagod bago mag-alala. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa isang mahal sa buhay na may diabetes, mataas na sugar sa dugo, o nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Sino ang nakakaalam? Baka matulungan natin silang maiwasan ang matagal at nakakapagod na panahon. Sa 6 na paraan, alin ang sa tingin ninyo ang agad ninyong magagawa? I-comment ang numero 1 hanggang 6 para malaman ko. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 gawi sa gabi na nakakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, pagbaba ng pamamaga ng paa, at pag-stable ng sugar sa dugo. Mayroon doon na 2 gawi na akala ng marami ay maganda, ngunit nakakasama pala. Marahil ay naiisip na ninyo ngayon kung may katulad din kayong gawi. Ngayon, simulan natin ang pagbabago unti-unti. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Naway maging malusog at masigla tayong lahat